Kaya ka lang kung panay ang post mo sa Facebook na I feel so blessed, tapos naka-iPhone ka pa, tapos may bago ka pang shoes, tapos nakapag-story ka pa ng bawat kinakain mo sa mga bawat restaurant na kinakainan mo. Tapos kapag may lumapit sa'yo para sa unting tulong, sasabihin mo, pasensya na, walang-wala din talaga ako ngayon eh. Talaga ba? Gusto ko lang pong i-share yung pinaka-nagrema sa puso ko about dun sa preaching ni Pastor Bobot Bernardo nung Sunday, at yun po yung part na sinabi niyang Jesus came for the last, the least, and the lost. Gusto ko lang pong bigyang diin, sino nga po ba yung mga tinutukoy dito? Sa tingin niyo po, sino po kaya yung mga last at least sa ating mundo? Hindi po ba't yun yung mga mahihirap? Sila po yung madalas makaranas ng rejection sa ating bansa, madalas silang mahusgahan, at minsan inapapandirihan pa nga po sila. Sila po palagi ang least important, at sila po palagi ang last priority. Wala kang sapat na pambayad sa ospital, dun po kayo sa pinakahuli, misis. Wala po kaming pakialam kung emergency yan. Wala po kaming pakialam kung mamamatay na yung anak mo, kasi mas mahalaga sa amin ang pera. Hindi ka pwede manligaw sa anak ko kasi mahirap ka. Pasensya ka na, pero hindi ka kasama sa mga natanggap para sa trabahong ito. Ang hinahanap kasi namin yung may degree eh. And isa pa, hindi kasi sikat yung alma mater mo. Hindi siya kilala eh. Huwag na nating isama yan, walang pera yan. Magpapalibre lang yan. Psst. Bantayin mo tong bag ko ha. Magsi-CR lang ako. Mukhang snatcher yung katabi mo eh. Aminin na po natin, this is the reality. And maaring baka isa pa nga po tayo sa mga taong ito na ganito kababa ang tingin sa mahihirap. Hindi po natin alam na sa ginagawa po pala natin na ito, iniinsulto na rin po pala natin ang ating Panginoon. Pero bagamat ganun po ang tingin ng nakararami sa kanila, hindi po ba ninyo alam na napakapapalad po nila? Because they are very precious in God's sight and they are the Lord's apple of the eye. Ano pong sabi ng Bible sa Matthew 19 verse 24? Jesus once said, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Bakit? Kasi karamihan ng mga mayayaman, karamihan ng mga may kaya, mahal ang kanilang mga salapi. And the truth is, you can never fully surrender your life to the Lord if you love your money. Bakit? Because the Bible says that you cannot serve two masters at the same time. Kaya kayo po ang tunay na nakakaawa, kasi sabi po sa Mark 8 verse 36, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?" Alam niyo po, kung tunay talaga tayong mga anak ng Diyos, dapat meron tayong compassionate heart. Dapat meron po tayong humble heart. At dapat meron din po tayong attitude na kagaya po ng sa ating Panginoong Jesus. Meron po dapat tayo nung tinatawag na fruits of the Holy Spirit. Kaya kung hindi po natin nararamdaman yun, then something is wrong with our hearts. But the good news is our God is so gracious. We can always come before Jesus para ipatama ang ating puso. Upang magpalinis ng ating puso, we can ask God to give us a compassionate heart, a heart full of love, and He shall give it to us. Alam niyo po, kapag may lumalapit po sa ating mga tao at kailangan po nila ng pera para sa pangkain man yan, sa ospital, or para sa gamot, basta kung importante naman, we should never ever ignore those people. Kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang Kristiyano, dapat hindi mo natitiis yung mga taong nasa ganitong sitwasyon. Ano ba naman yung bigyan mo siya ng 300 pesos? Let's say dahil ayun lang yung nakayanan mo. O diba nakatulong ka pa rin kahit papano, hindi pa sumama yung loob ng tao sa'yo. Kasi 300 pesos, I believe mapagkakasya naman na yun sa 2 araw nilang pagkain. But if you think you can do more, then do it. Basta ba galing sa puso mo. Any amount is already a big help for them, especially kung nasa abroad ka, kayang-kaya yan. Then after that, ipag-pray mo na din sila para lalo silang mabless, diba? Hindi pwedeng ipag-pray mo lang sila tapos alam mo naman na may maibibigay ka pero hindi mo binigyan. Remember, you can never truly love without sacrificing. Kung nakakakain ka naman 3 times a day at sinasabi mong gipit ka pa rin, paano pa kaya yung wala na talagang makain? Sabi mo may utang ka pa sa credit card, pero yung utang mo na yan makakapag-antay yan eh. Pero yung sikmurang kumakalam, hindi. That is 300 pesos. Hindi naman siguro araw-araw may magme-message sa'yo. Lalo na kung nasa abroad ka, nakaka-receive ka naman monthly ng benefits from the government during this pandemic, then I think walang dahilan para hindi ka po makatulong. Di ba kapag may gustong-gusto tayong bagay, di ba nagagawa naman natin ng paraan para mabili natin? Baga na isisingit natin. Bibigay natin yung gusto ng mga taong mahal natin. Nagagawa natin ng paraan kasi may care tayo sa kanila. At sana pati po sa ibang tao, may ganito po tayong care para sa kanila. Nakakahiya ka lang kung panay ang post mo sa Facebook na I feel so blessed, tapos naka-iPhone ka pa, tapos may bago ka pang shoes, tapos nakapag-story ka pa ng bawat kinakain mo sa mga bawat restaurant na kinakainan mo. Tapos kapag may lumapit sa'yo para sa unting tulong, sasabihin mo, pasensya na, walang-wala din talaga ako ngayon eh. Talaga ba?
Sobrang nakakahiya po, lalo na kung Kristiyano tayo at sinasabi natin lagi na anak tayo ng Diyos. Tapos sasabihin natin sa mga tao, walang-wala tayo. You are serving the Lord of Lords, the King of Kings. Paano ka naging walang-wala? There is no such thing as walang-wala kung tunay kang nasa Diyos. Because the Bible says in Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." The word of the Lord is very clear po, kaya let us do some self-reflection din po. Bakit kaya hanggang ngayon walang-wala pa rin kami? Then maybe baka nga po hindi po talaga natin inuuna si Lord. And yes, I am talking about both the lender and the borrower po. At kung dumating ka na sa point na walang-wala ka na talaga, then maybe that's because of your lifestyle too. Baka kasi nagloloto ka pa, nagbibingo, puro ka alak, tapos ang luho ng lifestyle mo. Sobrang nakakaawa po kayo kung ganun, kasi kayo na nga po yung tinuturing na last at least ng society eh. Tapos napasama pa kayo sa lost, and na-perfect nyo na po yung 3 L's na yun. At kung hindi po tayo magbabago, pwede po itong maging 3 losses in life. But I'm not saying these things to judge you all po. I'm just telling you the truth, na kung ito po yung naging dahilan kung bakit wala na kayong makain, then I'm encouraging you all po to seek the Lord now. I'm encouraging you all po to change your lifestyles. Kasi babalikan lang po natin ang Romans 8 verse 6. Napakalinaw po ng salita ng Diyos na ang ganitong lifestyle is controlled by a mind that is governed by the flesh. Tulungan pa rin po natin sila, but make sure nakakausapin po natin sila sa mga mali nilang ginagawa. At kung wala naman po silang balak na baguhin ang kanilang lifestyle, then wag na po natin silang tulungan financially. Ang kailangan po nila is prayer. Pag-pray po natin na baguhin ni Lord ang kanilang mga puso. Meron din naman po mga sitwasyon na acceptable po talaga, kagaya po ng ibang mga lola na kailangan pa pong magtrabaho upang buhayin yung mga apo nila. Nakakalungkot lang po, pero may mga ganito po talagang pangyayari na hindi po nabigyan ng anak ng kaginhawaan ng kanilang mga magulang. If ever maka-encounter po tayo ng ganitong sitwasyon, let us try to help them regularly po. At samahan na rin po natin ng prayer and word of God. Alam niyo po, kapag na-bless po sila sa buhay natin, mas magiging open po sila na makinig sa salita ng Diyos. Baka nga sila na yung lumapit sa'yo upang magtanong at sabihin, sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Kasi lagi kang masaya, punong-puno ng pagmamahal, ng pag-asa, ng kapayapaan, at kung pagpalain ka, sobra-sobra. Pakilala mo naman ako sa kanya, sis. Diba? That is also the best way to share Jesus to them. Yung makita nila yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. And lastly, Jesus also came for the lost. Ano pong mensahe ng ating Panginoon sa Luke 19 verse 10? For the Son of Man has come to seek and save the lost. Ngunit dahil hindi na po natin kasama physically ang ating Panginoon, tayo po ang ginagamit ng ating Diyos upang hanapin po ang mga nawawala. Upang matulungan natin silang makabalik sa ating Panginoon. At sino nga po ba yung tinutukoy na lost dito? Those are the people who are living a miserable life. Depressed, walang maramdamang love, walang maramdamang peace, joy, hope. They feel incomplete, at karamihan ng nakakaranas nito ay ang mga mayayaman. Kaya nga may mga artista at businessman ang nagsusuicide, diba? Bakit? Kasi kahit gaano pa sila kasikat, kayaman at ka-powerful, para pa rin silang isang puzzle na nawawalan ng isang pyesa, at hindi nila alam na si Jesus lang pala yung kukumpleto sa kanila. Kasi ano ang financial stability? Ano magagawa ng yaman mo kung hindi ka naman mayaman at malusog mentally, emotionally, physically, and spiritually? If you are broken-hearted, meron pong napakagandang mensahe para sa iyo ang ating Panginoon sa Psalm 34 verse 18. At kung ikaw naman may sakit, mayaman ka pero walang magawa ang salapi mo sa sakit mo, meron din pong mensahe sa iyo ang ating Panginoon sa Matthew 21 verse 14. Diba sabi po sa salita, they came to Jesus. Pero ngayong espiritu na po ang ating Panginoon, paano po natin siya malalapitan? Diba through prayer? Kaya kung ikaw yun, I'm encouraging you right now to make a covenant with the Lord. Na simula ngayon, ipagkakatiwala mo sa Kanya ng buong buo ang iyong buhay. Ask God to forgive you and accept Jesus as your personal Lord and Savior, and then believe. Have faith that Jesus can heal you, for nothing is impossible with God. God is just waiting for you, kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Totoo ang ating Diyos at hindi Kanya kinalimutan. Hindi siya unfair. Tayo ang nagkulang sa Kanya. Tayo ang nakalimot sa Kanya. At ang mga kasalanan natin ang nakahadlang, kung kaya parang hindi na tayo pinapakinggan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Pero kung tunay tayong hihingi ng tawad sa ating Panginoon at tatalikuran natin ang dati nating naging buhay, if we will fully surrender our lives to Jesus, then He will start to answer all of our prayers. We will experience miracles and breakthroughs, and He will make us complete. Yun lang po mga kapatid. God bless everyone po.